aabot sa ganung punto. Sabi ko pa nga, sino kayang hired assassin na to? International, local, anong death squad galing to? So, may mga may mga tanong tayong ganun kung saang death squad, sino ba itong mga taong to, yun yung mga imbestigahan. Ngunit, hindi kami pwedeng, sabi mo nga, hindi kami pwedeng magpadala sa emosyon namin kasi nga may goal kami sa komite, which is yung mga hearings namin at makagawa kami ng ma-improve namin itong mga batas na to na may mga loopholes na siguro kailangan nang i-update. Nandun po yung focus ng committees. We are not delusional, no? We are focused, no? Kung ano yung trabaho na aming kailangan gawin, kung ano yung trabaho na aming kinaharap. We are not mentally stable, no? We are not emotionally unstable, no? So, we are in the right mind. Alam namin yung trabaho ang kailangan namin gawin at alam namin kung ano yung mga kailangan namin tapusin in aid of legislation. Thank you. Big Samintak from Net25. Please proceed with your questions. Okay. Sir, clarification lang doon sa regarding sa issue ng impeachment. You made mention, Chairman Chua, na kung may grupo na magsasampa ng impeachment against the Vice President, isa ang dahilan na medyo makakahadlang is yung time constraint na because next year, by January to February, February to March, campaign period na. So, meaning to say, yun bang election period, isa rin yun sa magiging hindrance para kumbaga, magkakaproblema doon sa pag-push through ng impeachment against the Vice President? Well, that is only my personal opinion. Dahil at the end of the day, syempre, hindi ko rin naman po alam kung biglang final po yan, syempre, mauobliga rin po yung mga senador to act on it. Di po ba? So, but that is only my personal opinion dahil tinitingnan din po natin dahil syempre lahat naman po kami ay may kanya-kanyang gawain. So, ito po, yun ay personal ko lang pong opinion. Tingnan din po natin dahil syempre lahat naman po kami ay may kanya-kanyang gawain. So, ito po, yun ay personal ko lang pong opinion. Okay. Marian Enriquez from TV5. Sir, yung regarding ng police sa good government, meron na po ba tayong like timeline? Nakikita ba natin na, yung kailan ba natin nakikitang matatapos po itong good government hearing? Actually, kung ako pong tatanungin, siguro baka hingin ko po yung opinion ng mga kasama ko in the next schedule. Magpapaset po kami ng meeting kung may mga kailangan pa bang pigain. Kung wala naman na po, siguro it's high time. Kasi ako, ang dami ko ng suggestion na mga batas eh. May mga kasama ko, marami na rin sinasuggest na mga batas. Kaya nga po, sabi ko, by next week, may mga maifa-file na rin po kami na batas. So hopefully po, siyempre at the end of the day, lahat ang opinion ng bawat isa ng mga miyembro ay kailangan ay hingin din po natin ang kanilang mga opinion. So, sir, solve na po ba kayo kahit hindi niyo po naisasalang yung dalawang security officers na Colonel Lachica and Nolasco? Kasi po, sa akin po, no, hindi ko po masasagot yan insofar as I'm concerned dahil yan po ay, kaya nga po sabi ko po sa inyo, tatanungin ko po muna kung ano pa ang opinion ng mga kasama ko. Kasi sa totoo lang, nagsimula po tayo dito, lahat nagpasapasahan na eh. Well, tingin ko as as nakikita ko naman kung ano yung nangyayari sa committee natin. Siguro kung tatanungin niyo kung gaano katagal, siguro may mga isa o dalawa o isa na na hearing pa na magaganap no para siguro makita natin yung kung ano talaga yung nangyari. Nakakalungkot lang dahil talagang pinipilit nilang itago no kung saan napunta yung yung pera at saka yung responsibilidad regarding sa pagkukulang sa pag-iingat ng pera ng ating pamahalaan. So it's up to the committee. Tama naman si Chairman Joel. Kailangan pagdesisyonan niya ng bawat miyembro
at yung aming committee report kailangan isubmit sa plenaryo at kailangan din naming magpasa ng ng batas para siguraduhin na itong mga nangyayaring pagkukulang, itong nangyaring korupsyon regarding sa confidential fund ng Office of the Vice President at saka ng Department of Education hindi na maulit. Sir, clarify lang. You mentioned earlier po, doon sa start pa lang po ng press con natin na pinopostpone po natin yung good government hearing tomorrow to pave the way for the NBI investigation. Nang sa ganun, ay hindi kami nagagamit bilang excuse para masagot ang complaint dito. Yun nga yung invitation kay VP Sara. What made you say po na nagagamit po kayo? Kasi di po ba nagkaroon po siya ng press con at sinasabi niya kaya hindi siya pupunta bukas sa NBI dahil meron daw po siyang committee hearing na atenan. Kaya nga po, yun nga po yung pinarating sa akin ng mga kasama ko na para ang nangyari kami pa ang nagiging dahilan o nagiging excuse para po hindi siya maka-attend. Now, to pave way, para hindi naman po, kasi alam po ninyo yung issue po dun sa NBI ay mabigat po. It concerns national security po. Kaya po, kami po ay magbibigay po kami nang sa ganun ay hindi na po kami magamit na dahilan para hindi po siya makarating bukas. Any message po to VP Sara Duterte? Hindi naman po, wala na pong committee hearing po. So, I guess, hindi na niya kailangan dumating. At siyempre po, at least hindi na magagamit yung committee na palusot dahil alam po namin na mas mabigat po yung kailangan harapin sa NBI. So, ingat po. Ito-terminate yung good government. Pinospone lang namin yung hearing. Okay, thank you. Until such time na makapag-file ang komite ng committee report sa plenaryo, dire-diretso pa rin yung trabaho ng komite regarding sa confidential fund issue ng Office of the Vice President. Thank you. If there are no further questions, we will conclude this press conference. We would like to thank again Chairman Chua, Chairman Konghun, and Deputy Majority Leader Ortega for joining us today. To everyone, magandang tanghali. Maraming salamat po sa inyong lahat.